Good evening mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Ngayon po ay araw ng linggo at ang ating topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa tungkol sa pagbautismo kay Jesus. Si Jesus ay binautismohan din. Kaya nga, nung kailan lamang, pinag-iwaw natin ang kanyang kapanganakan, ang Pasko, ng pagsilang. At ngayon nga, ay pinagdiriwang natin sa araw na ito ang kanyang pagbinyag, ang pagbinyag sa atin. Ang sabi sa bandang huli ng Ebanghelyo, ito, aking anak, na lubos kong pinalulundan. Yan, ayan, sabi ng anyong kalapat, ibig sabihin ay, yun na yung Ama. No, diba? Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala na sa Jesus. Kaya nga sabi natin, ay mukhang unti-unti lang natin gagawin, no? Yung sinasabi natin pagkatatag ni Jesus ng simbahan, ng simbahan ni Kristo, ay masisimulan natin ito pag siya ay nangaral na, no? Kasi ngayon pinagdiriwang natin ang pagbinyag sa kanya, no, kay Jesus. Dati, anong nakaraang Pasko, December 25, pinagdiriwang natin ang kanyang panganakan. Ngayon ay pagbibinyag na, no? At sa susunod na linggo ay Santo Niño. Ibig sabihin, isa na siyang malaking bata, siguro kaya ganun, no? Malaking bata. At ang kasunod niya, siyempre, pagkatapos lang siya ay fiesta ng Santo Niño, yung mga kasunod pa yan, no? Diba? Hanggang siya ay mangaral, hanggang siya ay lumaki, hanggang 30 taon na siya ay nangangaral at bibigay ng mga himala. Yan. Masusubaybayan natin, no, hanggang sa ang pagdiriwang na naman natin ay ang Pasko ng muling pagkabuhay. Yun, di ba? Yan. So, kaya yan ang ating gagawin hanggang sa masabi natin na si Kristo ang nagtatag ng simbahan ito ng panahon natin ngayon, kapag Espiritu Santo na ngayon. Dati, nung siya ay isinilang, ipinanganak, sa tawag na rin natin ito yung simbahan. No? Simbahan, dahil ang simbahan ay yung mga tao. No? Mga tao. Kaya nga, matatawag natin simbahan na rin dati. No? Dahil yung mga pari na rin, katulad niya yung Juan Bautista na nag-inyag sa kanya, mga pari. Yan. Sarili leader of si Jesus. Isa rin siyang leader na inayawan ng mga tao at inuring ng makasalanan. Yan. No, pwede natin itong iugnay. Kaya magugulat kayo kapag ang isang pari ay masabi natin ang ebanghelyo ay naiuwi niya naiuwi niya, no, sa kanyang ano tawag ito, sa kanyang humili, naiuwi niya ito sa politika. O kasi si Kristo Panginoon ay mayroon ng politika, no? Kasi leader din si Jesus, no, na inayawan, no, ng maraming tao. Ayaw nilang ang makatutuhan ng pagiging leader, no, bumaba si Jesus sa lupa para maglingkod at hindi para paglingkuran. Diba? Ay inayawan, no? Tulad ng puso ni Jesus. Inayawan ng maraming tao. Mas ginusto ang unity. Gusto pa ba ni Jesus yung mga leader na mga nagdaan, 2016? Noong 2016? Gusto pa ba ni Jesus
ang mga leader na nagdaan. At hanggang sa ngayon, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Dahil nandiyan pa naman ang mga katulad ng puso at Jesus. Sapagkat ito, pag hindi pa ito nanalo sa 2028, pag lumaban ito, at hindi pa nanalo ang mga katulad ng puso ni Jesus, doon ako naniniwala na ang sabi ni Jesus, hindi sa lupa ang aking paghahari, hindi sa langit. No, di ba? Hindi naman talaga siya naghari dito sa lupa, sapagkat ang naghari dito ay hindi siya. Di ba? Kaya nga siya inagpapos sa krus. Yung na makasalamat. Hindi siya naghari dito sa lupa, hindi sa langit. Yan, mga kapatid. Yan ang kapitbahay. Kapag hindi pa ito nanalo, ang Espiritu Santo hindi rin maghahari dito sa lupa, hindi sa langit. Kapag hindi pa nanalo ang mga katulad ng puso ni Jesus. Bye-bye.